And we are thankful po sa church po ni Pastor, sorry, si Pastor Philip, no, na kung saan sila po ay patuloy na nagsusuporta po sa amin at sa mga ibang churches po, kaya nakakapagpatuloy po ang gawain. At ngayon po, siguro ay handa na po tayo, no? At tayo po ay nahanda ng ating puso sa pamamagitan ng mga awitan kanina at mga video presentation. No, sana po ay pumupukaw po sa ating puso kung gaano po kahalaga ang mission, gawaing mission po sa buhay po natin. And before that, siguro ay handa na po tayo. Tayo na po siguro ay tumayo at basahin na po natin ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Basahin po na natin ang ating Biblia sa Luke chapter 9 verse 23. Luke chapter 9 verse... Okay? Are you there? Say amen po. Amen. So basahin po natin Luke chapter 9 verse 23. Everybody. And he said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. And thank you, God, for this opportunity po, Panginoon, upang makapag-aral po kami ng iyong salita. And as we have the mission conference po, Panginoon, ay patuloy mo po, Panginoon, ang iyong salita ay mangusap po sa bawat isa. Naintindihan po namin kung gaano po kahalaga ang iyong gawain po, Panginoon, ang gawaing mission, and maging pagpapala po sa bawat pakikinig ang iyong salita po, Panginoon. And as I deliver the message, as I preach po, Panginoon, help me, Lord, patuloy mo akong patawarin sa aking mga pagkukulang, mga pagkakasala, and i-cover me up mo, Panginoon, ikaw, ang iyong glory po ang siyang makita po sa bawat isa. Thank you so much, Lord God. We praise you in Jesus' almighty name. Amen. Thank you so much po. Pwede na po tayong makaupo. So, the theme of this mission conference is connected to Christ, no? And it's a very good reminder po sa atin na sa lahat ng ating ginagawa sa Panginoon ay dapat nakakonektado sa Diyos. No, sapagkat kung hindi connected yung ating ginagawa, even the mission, maaring magsimula man yan ngayon, maaring naging maganda man ang simula ng ating ginagawa, pero kung ito'y hindi konektado sa Panginoon, later on, ito po ay mawawala. No? So, the theme of this mission conference is connected to Christ. So, of course, bilang isang Kristiyano, dapat po sa ating buhay ay maging konektado po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo makakapagsimula ng gawain or even magkakaroon ka ng desire sa buhay mo kung wala pang Kristo sa buhay po natin. No? At sa atin pong pinag-aralan, sa atin pong binasa, sabi po dito sa Luke chapter 9 verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself. So sinasabi po ng Panginoon dito sa ating binasa na kung sino man ang gustong sumunod po sa akin, sino man gustong sumunod po sa Diyos, ay dapat i-deny mo ang sarili mo. Sapagkat alam ng Panginoon, alam ng Diyos na madami tayong mga rason. No? Alam ng Panginoon na madami tayong gustuhin sa buhay, madami tayong pangarap, madami tayong mga schedule. No, madami tayong mga gustong makamit sa buhay natin. Pero pag sabi ng Panginoon, pag hindi mo yan iwanan, hindi mo magagawang sumunod sa Panginoon. Sapagkat madami kang pwedeng irason, kagaya ng Luke chapter 9 verse 62. Sabi po dito, no? Sabi dito sa Luke chapter 9 verse 62. Sabi dito, start po tayo in verse 59. Sabi po, and he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. No? Sinasabi may isang tao na gustong sumunod sa Panginoon, pero sinabi ng isang tao, pero Lord, bago ako sumunod sa iyo, gusto ko muna ilibing ang aking magulang, ang aking father. No? Para pinapakita dito sa atin na minsan sa buhay natin, ang dami nating rason bago tayo sumunod sa Diyos. Ang dami nating mga kondisyon sa buhay na dapat bago tayo maging matapat sa Panginoon, bago tayo maging faithful, bago tayo sumunod sa gawain, ay dapat makamit natin muna ang mga bagay. But sinasabi ng Panginoon, let him deny himself. Sinasabi ng Diyos sa atin na i-deny natin ang ating sarili sapagkat hindi natin magagawang maging matapat sa Panginoon kung madami tayong pangarap sa sarili natin.
And hayaan natin na ang Diyos ang mag-provide sa ating mga pangangailangan. No? Sabi dito sa verse, in continuation, sabi sa verse 60, Jesus said unto him, "Let the dead bury her dead, but go thou and preach the kingdom of God." No, kung practicality or even, kumbaga, sinasabi dito, hindi naman talaga kayang ilibing ng patay ang sarili niyang katawan. But sinasabi ng Panginoon, anuman yung mga maging rason mo sa buhay, ay dapat mas lalong unahin mo ang Panginoon. Sapagkat sabi doon sa Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." At minsan sa atin, sa mga Bible student, ang hirap natin sumunod sa Diyos. Ang hirap isurrender ang buhay natin sapagkat madami tayong mga pangarap. No? Kaya pag-aaralan natin this afternoon is disconnect to reconnect. No? Kailangan nating i-disconnect yung mga bagay bago tayo makipag-connect sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, deny yourself. No? So, ito yung tragedy na nangyayari dito sa mga bawat churches. No? Not that the Christians no longer believe in God, not that they have totally denied the faith, but many have slowly and quietly and almost unknowingly become disconnected from the mission of God. No? Hindi natin napapansin na slowly yung mga Kristiyano, yung bawat gawa, yung mga taong matapat dati na nagbibigay, yung mga taong laging nandito sa simbahan, slowly they are quitting sa Panginoon. No, yun yung nakakatakot na akala natin yung matapat, yung katabi mo na faithful dati, and yet nagugulat na lang tayo, wala na dito sa simbahan. Nagugulat na lang tayo na hindi mo na siya kasamang magsulwining. Nagugulat na lang tayo na ikaw na lang mag-isang humahayo. No? At sa gawain ng Panginoon, napakagandang isipin na mayroon po tayong kasama. No? Napakagandang isipin, napakasarap sa pakiramdam na mayroon kayong katuwang. Kaya sa mga Bible students, sa mga missionary, no, be thankful na mayroon po tayong mga asawa. No? Okay. So why sometimes we even ask ourselves, why is it that those who are actively supporting the mission of God seems more joyful and more fulfilled and more alive spiritually? No? Minsan sa buhay natin, kine-question natin na, lalo na dito sa Laloma, no, pag every mission booster, no, parang magugulat tayo, wow, ang mga dating malaki na yung binibigay, mas lalong hinihigitan pa nila. And sometimes nai-invade tayo sa sarili natin, bakit hindi ko magawa yon? Sometimes kine-question mo ang Panginoon, Lord, bakit hindi ko magawang i-increase ang aking mission offering? Sapagkat kulang po tayo ng pananampalataya sa Diyos. We are still connected sa mga bagay na nagde-disconnect tayo sa Panginoon. No? And we even try to do the same. It suddenly feels difficult and heavy and almost impossible to sustain. And minsan, nagagawa natin ng ilang buwan, nagagawa natin ng ilang araw, pero hindi hirap tayong isustain. Sapagkat we're still connected sa mga bagay na unti-unting naglalayo sa atin sa Panginoon. No? And the truth is this, no believer becomes disconnected from the mission suddenly. Because disconnections always begins with wrong connections. No? Dahilan kung bakit tayo nadi-disconnect sa Panginoon sapagkat disconnected tayo sa mga bagay na hindi para sa gawain ng Diyos. And masyado tayong nadi-distract to the point na unti-unti wala na tayong desire sa gawain ng Panginoon. No? That's why today's message is disconnect to reconnect. No? So hindi po tayo magtatagal. If mission is fruit, then fruitlessness is connecting problem. No, kung ang gawain ng Panginoon, kung ang gawaing misyon ay bunga dapat sa isang Kristiyano, and sometimes we even ask ourselves, Lord, bakit wala pa akong bunga? It's because mayroong problema ang iyong connection. Sabi po ng Bible sa John chapter 15, no, yung ating theme sa John chapter 15 verse 4. No, sabi doon, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, sapagkat hindi natin magagawang magkaroon ng bunga ng ating sarili lamang sapagkat we are just a branch. No, kung ang isang sanga ay hindi konektado sa puno, ay hindi po pwedeng magbunga yan.
unti-unting malalanta at maging wala ng silbi. Kaya sinasabi ng Panginoon, if wala kang bunga, kung wala tayong bunga sa sarili po natin, then maybe there's a connection problem. Saan ka ba nakakonect? Is it for the Lord or is it in the world? No? So that's why, number one, why are Christians get disconnected to the mission? Bakit ang mga Kristiyano na dating matapat ngayon ay wala na, di na nagbibigay sa gawain ng Panginoon? It's because, number one, fear. No? Ano ang rason bakit madaming Kristiyano ayaw pa rin sumuporta sa gawain ng Panginoon, ayaw pa rin humayo sa gawain ng Diyos? It's because takot po sila. Takot po tayo. No? Takot tayo because fear stop witnessing. Kung takot po tayo, yan po yung nagiging dahilan bakit hindi natin magawang humayo. Bakit hindi natin nagagawang sumunod sa Panginoon? Sinasabi ng Panginoon tayo ay magbigay sa gawain ng Diyos, increase your faith, pero dahil takot ang ating puso, ay hindi po natin magawa ang sinasabi ng Panginoon. Because fear silences the gospel. Minsan nakakaramdam tayo ng takot, no? Kaya pinipili natin yung mga wini-witnessan natin. Dahil sa takot natin na parang ito yung sinasabi, schedule natin ngayon humayo, pero dahil takot tayo, hindi natin nagawang humayo. Because fear, it corrupts your heart. And it weakens our faith and it destroys obedience. That's why madami sa atin, tayong mga Kristiyano, hindi natin nagagawang gumawa sa mga bagay para sa Panginoon sapagkat takot tayo. Takot tayong mawalan dahil nagbigay tayo sa Panginoon. Takot tayong wala na tayong kainin bukas sapagkat tayo ay nagbigay para sa Diyos. No, sabi ng sa Bible sa 2 Timothy chapter 1 verse 17, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and love and sound of mind." So ibig sabihin, ang buwan ng Espiritu ay binigyan tayo ng Diyos, hindi yung katakakutan. But meron tayong tapang. No, may kapangyarihan tayo. No, meron tayong kasama natin ang Diyos, so bakit tayo matatakot? And why are even Christian himself, sa bawat binibigay natin para sa Diyos, ay parang nakakaramdam tayo ng takot. Ano ang kakainin ko bukas? Paano yung pamilya ko? Paano ako uunlad kung susunod ako sa Panginoon? Paano na yung pangarap ko kung magba-Bible student ako? No? That's why yung wife ko ay isa yan sa example ng pagiging giving, as a giver. Now, last World Mission Conference, no? Ang ganda ng testimony niya dito. And I hope na naging hamon po sa atin. She even sacrificed 100,000. And that's not a joke, no? Hindi yun biro lang na yung ganun pinag-ipunan mo and yet sinurrender mo sa Panginoon. No, sapagkat alam niya sa puso niya na ang Panginoon ang siyang magbabalik at magpo-provide sa bawat pangangailangan niya. No? So many believers worried about the future. No? Kaya nga sabi ng Bible na kagaya ng mga ibon, ang Diyos ang nagpo-provide. So bakit tayo matatakot? Bakit makakaramdam pa tayo na kahit kakaunti na lang ay ayaw na nating ibigay sa Panginoon? Bakit hindi tayo hahayo kung ang Panginoon naman ang ating kasama? No? Sapagkat sabi ng Panginoon, greater is He that is in you. No, kung alam mo kung sino, syempre 'di ba pag minsan kasi pag nag-social winning tayo, parang ganado tayo pag yung kasama natin parang matapang, no? Parang malakas, yung walang kinakatakutan. Pero pag yung kasama mo matatakutin, minsan nahahawa rin tayo eh. It's about mental conditioning, no? Kung alam mo ang Panginoon ay mas malakas sa bagay na iyan, ay hindi ka matatakot. Kung ang Panginoon mo ay mas malakas at kayang i-provide ang iyong pangangailangan, ay hindi mo magagawang kumbaga malungkot every time na nagbibigay ka sa Panginoon. Sapagkat alam sa puso mo at alam sa utak mo na ang Panginoon ay kayang ibigay lahat ng gustuhin mo sa buhay pag ikaw ay mag-surrender sa Diyos. No? That's the number one, fear. Because missions, it requires courage. Hindi mo magagawang sumunod, hindi mo magagawang humayo kung wala kang tapang sa puso mo. Kung balot ka pa rin ng takot.
No, kung nahihiya ka pa rin, kung andun pa rin yung pangamba mo sa buhay, paano yung pamilya mo, and you cannot move forward in mission while being controlled by fear. No? That's the number one. Fear disconnects the mouth that should proclaim Christ. Because fear, it disconnect the mouth na dapat tayo ay hahayok, na dapat may masisave na sa tao na kaluluwa, pero dahil natakot tayo, ay hindi tayo sumunod sa Diyos. No? So that's the number one, fear. And the number two, worldly distractions. Why are Christians get disconnected to mission? Because of the worldly distractions. Now, some believers are not against the missions. They are just too busy and too comfortable and too occupied. Masyado lang tayong busy sa buhay at masyado lang tayong komportable kaya hindi natin magawang humayo para sa Panginoon. Sapagkat ayaw natin yung bagay na kung ang bagay na mas komportable tayo. Ayaw natin lumabas sa comfort zone natin sapagkat takot nga tayo. No? And sometimes, hindi dahil hindi tayo naniniwala sa mission, we are just being distracted by the world. Dahil kumusta ang buhay natin? Ano yung pinapakita natin sa social media? Paano natin ginagamit ang social media sa buhay natin? No, to the point na ang gawain ng Panginoon ay napapabayaan natin. No, it's not about na hindi natin mahal ang misyon, hindi natin naiintindihan ang gawain ng misyon. It's because masyado lang tayong occupied sa sarili natin. Mas madami tayong pangarap sa buhay, kaya hindi mo magawang mag-schedule para sa soul winning. Hindi mo magawang mag-schedule para sa Bible study. No, sapagkat busy tayo sa trabaho, busy tayo sa mga bagay pang personal na pangangailangan natin. Sapagkat takot ang puso natin, we are being distracted by this world. No, and we know that according to the Matthew chapter 13 verse 22, sabi doon, the cares of this world and the deceitfulness of the riches choke the word. Na sometimes dahil minsan malungkot tayo, dahil minsan takot tayo, gusto natin i-comfort ang sarili natin sa comfort na gusto ng mundo. And you know what? Ang comfort ng mundo ay mas unti-unting pinapatay ang gawain natin sa Panginoon. Sapagkat gusto ng mundo na kung saan maging masaya tayo sa gawain ng mundo. Gusto ng mundo na tayo ay walang gawin para sa Diyos. Gusto natin, minsan hindi nga natin namalayan na dahil kakanood natin ng TV, kakanood ng Netflix, scroll sa social media, ay malaking oras na pala ang nagamit natin. E di kung ginamit natin yun sa Panginoon, may kaluluwa kayang na-save doon? No? Hindi dahil hindi natin naintindihan ang gawain ng misyon, hindi dahil ayaw nating sumunod, we are just being distracted by this world. We are too occupied na hindi na natin magawang sumunod sa gawain ng Panginoon. No? Comfort can be more dangerous than persecutions. No, sapagkat kung ikaw ay komportable sa buhay mo, hindi mo magawang tumawag sa Panginoon. Hindi mo magawang isipin na kailangan mo ang Diyos. That's why sabi doon sa mission video kanina, Australian is, kumbaga dahil sa mas maganda yung mundo nila, madami sa kanila yung mga atheist. Sapagkat hindi nila makita ang pangangailangan sa Diyos, sapagkat komportable ang buhay po nila. And minsan sa buhay natin, no, dahil masyado tayong occupied, dahil komportable yung buhay natin, na ayaw nating iwanan, kaya hindi natin magawang humayo para sa Panginoon. Hindi natin magawang sumunod sa gawain ng Diyos. No? Kaya sinasabi minsan ng pastor, increase your faith, increase your mission. And dahil takot tayo, and dahil komportable na tayo sa bagay na iyon, hindi natin magawang i-increase ang ating pananampalataya sa Panginoon. Because, minsan iniisip, bakit pa? No? But God is requesting us na if you do something for the Lord, and you must do the greatest thing para sa Panginoon. Now, a distracted Christians become a disconnected Christian. So yun po ang nakakalungkot. So minsan sa atin, dahil masyado tayong distracted sa gawain ng mundo, hindi natin na malayan na tayo na pala ay malayo na sa Panginoon. Na tayo na pala ay
ay okay na lang pala sa atin na hindi na ako nakapag-pray ngayong gabi sapagkat naubos na yung oras ko sa kakasko ng Facebook. Okay na lang pala na hindi ako nakasama sapagkat na may gawain kami sa school ngayon. No, it's because you are distracted sa gawain ng mundo. Minsan wala na tayong oras para sa Panginoon. And then number three, spiritual disconnection. No? The number three is spiritual disconnection. Why are Christians get disconnected to the mission? It's because nagsisimula yan sa spiritual disconnection. And ito yung pinaka-root issue sa lahat ng bagay. Bakit wala na mga taong humahayo para sa Panginoon? Bakit yung dating nakakasama mo na humahayo sa labas ay hindi mo nakasama sapagkat na-disconnect na yung spiritual nila bilang Kristiyano? Bakit madami ng takot? Bakit madami ng distracted sa mundo? It's because unti-unting napapatay ang kanilang connection sa Panginoon. Now, mission is not first about activity. It's about connection to Christ. No, kung mahina ang spiritual connection mo sa Panginoon, ay hindi mo magagawang sumunod sa Panginoon. No? And when prayer weakens, and when devotion fades, when intimacy with Christ is lost, mission passions disappear. No? Dahil hindi na nating magawa mag-pray para sa Panginoon, and sometimes wala na tayong oras sa ating devotion, and sometimes wala na tayong ma-intimacy of connection sa Diyos, kaya hindi na nating magawang sumunod para sa gawain ng misyon. Parang wala na tayong pakialam sa misyon. No? Bakit maraming Kristiyano nandito naman lagi sa simbahan? Nandito naman yan nakaupo sa upuan na yan. Pero bakit wala silang pakialam sa gawain ng misyon? It's because they are not connected spiritually sa Panginoon. Kasi kung ikaw ay wala ka sa Diyos, no? Ang mga tao na walang connection sa Panginoon ay wala silang pakialam sa gawain ng misyon. Wala silang pakialam sa kaluluwa. But ikaw sa sarili mo, alam mo na meron kang connection sa Panginoon. Ikaw ay anak na ng Panginoon, kaya meron tayong passion for souls. No, meron tayong desire, meron nalulungkot tayo, may burden tayo. Kaya madami may mga humahayo sapagkat they are strong in their connection spiritually sa Panginoon. No? So, sabi dito, abide in me, for without me, ye can do nothing. So kung hindi mas malapit yung connection natin sa Panginoon, kung hindi strong ang connection natin sa Panginoon, hindi natin magagawang magkaroon ng bunga. Because if the mission if mission is the fruit, then fruitlessness is a connection problem. No? Sabi the fruitlessness is not a strategy problem. It's a connection problem. Hindi dahil wala tayong bunga kaya kailangan nating mag-isip ng strategy. No, yung kailangan mong gawin first is unahin mo yung connection mo sa Panginoon. Kumusta ba yung connection natin sa Diyos? Kumusta ba yung connection natin sa Panginoon pag tayo ay mag-isa? No, yung mga bagay na yan, the reason why meron tayong desire sa gawain ng Diyos, the reason why kaya nating mag-sacrifice, the reason why kaya nating humayo, hindi natin makaramdam yung takot, nag-i-increase ang ating faith, sapagkat malakas yung connection natin sa Panginoon. No, we have strong spiritual connection sa Panginoon. And sometimes, no, sa buhay natin, na dahil sa malayo tayo sa Panginoon, dahil malayo tayo sa gawain ng Diyos, minsan hindi na natin magagawang mag-isip, mag-initiative sa gawain ng Panginoon. And sometimes as a Bible student, marahil nandito tayo sa church, nandito tayo lagi ginagawa natin ang mga bagay para sa Panginoon. And sometimes parang nagiging dull ang ginagawa natin sapagkat mahina na yung ating connection sa Diyos. At pag magpatuloy yung gawain na yan, unti-unting dadating yung araw na parang wala na tayong desire sa gawain ng Panginoon. Na parang okay na lang sa atin na hindi tayo makasama, na parang busy na tayo. No? So that's why, bakit maraming Kristiyano ay wala sa gawain ng Panginoon, number one is because they have fear. And they are distracted by this world and they have spiritual disconnection. So for my conclusion is,
And when connection is Christ is weakened, connection to the mission is lost. No? Kung mahina yung connection natin sa Panginoon, kung malayo tayo sa Diyos, then ang connection sa gawain ng para sa Panginoon ay mawawala. No? Kung wala tayong connection sa Panginoon, if they are not connected to Christ, if they are not connected to the mission, ay wala tayong gagawin para sa gawain ng Diyos. The truth is, mission was never meant to be a burden. No? Mission is the natural fruit of life connected to Jesus. Hindi naman talaga mahirap ang gawain ng Panginoon eh. Sapagkat may pangako ang Diyos na hindi niya tayo papabayaan. Nagiging mahirap lamang dahil masyado tayong malayo na sa Panginoon. Now, disconnect from fear that silence you to witness. You have to disconnect from distractions that consume your devotion. And you have to disconnect from the habits that weaken your fellowship with Christ. And what you're going to do is to reconnect with the Lord. Reconnect to His heart. Now, kailangan nating i-restore yung connection natin sa Panginoon sapagkat kung malayo tayo ay wala tayong gagawin para sa gawain ng Panginoon. Because when you reconnect to Christ, joy and serving will return. No? And your boldness in witnessing will return. Your passion for souls will return and even the missions will move forward again through your life. No, magiging normal na lang sa atin na ito ang gawain ng Diyos. Magkakaroon na tayo ng tapang pag tayo alam natin na kasama ang Panginoon. And because the fields are still white, souls are still waiting, and God is still looking for believers who are connected enough to be sent. And may the Lord bless sa ating pong pinag-aralan. And I hope po naging pagpapala po sa atin. Let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Panginoon, this afternoon. And thank you, God, for reminding us. Kumusta na po ba yung connection namin sa iyo? Kumusta po ba? Bakit kami nangihina? It's because we are being distracted by this world. We are disconnected po, Panginoon, spiritually. That's why even we questioned ourselves po, Panginoon, na bakit bakit wala akong tapang para sa gawain mo? Bakit parang okay lang sa akin na hindi ako makasunod sa gawain, sa mission? It's because takot po kami, Lord God. That's why this afternoon, Lord God, patuloy mo kami i-remind ourselves that we have to be reconnect to you. We have to leave those things behind and sumunod po kami sa Panginoon sa iyo. Ano man po, Panginoon, nag-desire namin sa puso, Lord, ilam mo po, Panginoon, alam po namin na everything will follow na lang po, Panginoon, kung kami po ay susunod sa iyo. That's why you have to increase our faith, Lord God. Tulungan mo kami na palakasin ang aming pananampalataya. To connect to you, O Panginoon, upang magawa po namin ang mga bagay at ang gawain ng mission. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, amen. Thank you so much po.